Si Hanuka ay isang typical na high school student na alam na wala siyang chance na magkaroon ng girlfriend. Hindi siya cool, rich, o smart, pero isang araw, nagbago ang takbo ng buhay niya nang makilala niya ang mundo ng magic at monsters, at hindi dahil sa Tropcon, kundi dahil sa pinakamagandang girl sa school nila. Paano? Well, kilala niya ang principal at bonus na ang mock-a-date niya ang anak nitong si Ayaka. Ang kaibahan lang ni Hanuka ay lagi siyang sumasabay ng boss kay Ayaka, at katabi pa niya ito sa classroom. Pero kahit magkatabi sila, never pa silang nag-usap. Para silang nasa magkaibang mundo, si Ayaka, palaging surrounded ng fans, parang celebrity, habang si Hanuka naman, parang hindi napapansin ng mga tao. Isang araw, aksidenteng nahulog ni Hanuka ang eraser niya, at si Ayaka pa ang pumulot nito para sa kanya. Alam na natin kung ano ang mangyayari, galit ang fan club ni Ayaka. Hinayla siya palabas ng classroom, ibinagsak sa sahig, at binugbog. Sinabihan siyang huwag nang ulitin ang pagpapahiram ng kahit ano kay Princess Ayaka. Pagkatapos niyang matalo, dumiretso si Hanuka sa teacher's office dahil duty niya, pero may lumapit na girl at kinuha ang mga papeles sa kanya. Akala mo romantic scene na to, pero hindi, isa lang siya sa mga loyal fans ni Ayaka at gusto lang siyang layuan kay Ayaka. Isang araw, habang nagtatapon ng basura, naisip ni Hanuka kung ano nga ba talaga ang silbi ng buhay niya. Napansin niya ang isang weird na bunny toy sa basurahan. Kinuha niya ito at nabasa ang note na nakasulat sa tiyan nito, "Today's weather will be clear, but some school buildings may fall." Naisip niya kung anong joke ito, pero biglang may anino sa harap niya. Tumingala siya at nakita ang clock tower na bumabagsak papunta sa kanya. Akala niya tapos na ang buhay niya, pero nagising siya sa mga bisig ni Ayaka, na naka-cosplay pa bilang witch. Panic mode si Hanuka, pero sinabihan siya ni Ayaka na huwag gumalaw, nasa ere kasi sila, sakay ng isang broom. Sa malayo, may cat-eared girl na nakatingin sa kanila at nagpadala ng 2 armored rabbit soldiers para umatake. Inihagis ni Ayaka si Hanuka sa hangin, umiwas sa atake, at winasak ang mga rabbit soldiers gamit ang fire spell. Nahuli niya si Hanuka parang prinsesa, at napatingin si Hanuka sa kanya ng malapitan. Pero bumangon ulit ang mga rabbit soldiers at umatake gamit ang kanilang swords. Mabilis na pinabagsak ni Ayaka gamit ang fireballs, tapos nakipagsabayan ng broom at spells sa mga kalaban. Sinabihan ni Ayaka si Hanuka na manatiling malapit sa kanya, pero syempre, di siya nakinig. Paglingon niya, nakita niya ang cat-eared girl na kamakaway sa likod ng building, sinasabihan siyang lumapit sa safety. Akala ni Hanuka na baka kaibigan ni Ayaka ang cat-eared girl kaya tumakbo siya papunta rito. Pero bago pa man siya makarating, napaligiran na siya ng army ng toy soldiers. Hinuli siya ng mga ito, at pinilit siyang lumuhad. Isang soldier ang lumapit, may dalang axe, at mukhang gagawin na siyang successor ni Nearly Headless Nick sa susunod na Harry Potter movie. Iniisip niya kung nananaginip lang ba siya, pero biglang sumulpot si Ayaka at sinunog lahat ng soldiers gamit ang apoy, gaya ng totoong bida na siya dapat. Pero si Hanuka, still confused, akala niya panaginip pa rin lahat. Kaya nagsimula siyang magpakyut at sinabing maganda pa rin si Ayaka, kahit sa panaginip niya. At impossible na magka-interes siya kay Hanuka, much less iligtas siya like some Sailor Moon Harry Potter hybrid. Tumugon si Ayaka na ito ang mission niya at wala siyang dapat ikabahala dahil ipagtatanggol siya nito. Nagtanong si Hanuka kung bakit, at sabi ni Ayaka, kasi siya daw ang princess ni Ayaka. Medyo mind-blown si Hanuka, pero itinuloy ni Ayaka na ito ang responsibilidad niya bilang witch. Hindi pa rin makapaniwala si Hanuka, bigla, napansin ni Hanuka na nasusunog ang ilang hibla ng buhok ni Ayaka at naisip niyang kasalanan niya ito. Nagsorry siya sa nangyari, kahit paulit-ulit nang sinabihan ni Ayaka na manatili lang sa tabi niya. Nagsimula siyang mag-self-blame, pero habang nasa deep thought siya, napansin niya ang isang toy soldier na papatik mula sa likod ni Ayaka. Bigla siyang tumalon sa harap ni Ayaka, thinking it would be cool like Sasuke sa Nuno Bridge Arc. Pero bago pa niya masabi ang linyang, my body moved on its own, nawalan na siya ng malay. Nilapitan siya ni Ayaka at niyakap ng mahigpit, at alam niyo na kung bakit soft hug ang ginamit ko dito. Sa galit ni Ayaka matapos makita si Hanuka na nasaktan, nagpasya siyang tapusin lahat ng toy soldiers gamit ang kanyang ultimate spell, Million Clover. Isang napakalaking burst ng fire element at lahat ng kalaban ay nawasak. Kinagabihan, nagising si Hanuka sa private room ni Ayaka sa school.
Ipinakita ni Ayaka na hindi iyon panaginip at ipapaliwanag niya lahat, pero sa ngayon, kailangan na nilang umuwi. Habang naglalakad sila pauwi, sinabi ni Ayaka na tungkulin niyang protektahan si Hanoka dahil siya ang master nito. Nagtataka si Hanoka kung ano ang ibig sabihin ni Ayaka doon, pero tumahimik na lang siya. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik na ang lahat sa normal, pero ngayon, hindi na siya basta background character. Sa halip, siya na ang focus ng inggit at galit ng iba. Ayaka mismo ang umupo sa tabi niya sa bus papunta sa school. Nang maglakad sila papunta sa klase, ramdam ni Hanoka na delikado na siya at baka mapatay siya kung mananatili sa tabi ni Ayaka. Kaya nagdahilan siya ng stomach issue at tumakbo papunta sa labas. Pero nahuli siya ng bully squad na kinuha ang kanyang collar at sinabihang, "Know your place." Bigla, dumating si Ayaka, pinakawalan siya mula sa mga bullies, at ginawang bow ang kanyang tie. Nagbanta pa si Ayaka na susunugin niya ang sinumang magtangka na saktan si Hanoka ulit. Habang lunch, sumama si Ayaka kay Hanoka sa table kasama ang ibang members ng fan club ni Ayaka. Pinakain siya ni Ayaka gamit ang sariling kamay nito. Si Hanoka, bagamat masaya sa special treatment, ramdam ang awkwardness mula sa ibang mga girls. Tumayo siya at nagsabing kakain na lang siya mag-isa. Sa galit, sinunog ni Ayaka ang lunch ng lahat, habang si Hanoka ay nalulungkot dahil rude siya kay Ayaka. Naglakad siya sa courtyard at napansin na bumalik na sa normal ang lugar kung saan siya muntik nang mamatay. Doon niya nakita ulit ang cat-eared girl na naghihintay sa kanya. Sabi ng cat-eared girl, ang pagbagsak ng building ay isang illusion lang, at pinatunayan niyang powerless si Hanoka. Nag-transform ang cat-eared girl, nagpapakilala bilang si Tampopo ng Tower Witches, at sinabing nandito siya para kidnapin si Hanoka. Pero dumating si Ayaka at iniligtas muli si Hanoka. Sinabihan ni Tampopo ang kanyang army of toy soldiers na umatake ulit. Sa pagkakataong ito, mas marami at mas malalakas, pinalibutan nila si Ayaka at tinusok ng mga sibat at espada. Si Hanoka ay walang magawa kundi tignan si Ayaka na ngayon ay butas-butas na. Tinanong ni Ayaka si Hanoka kung okay siya, pero si Hanoka ay nagtaka kung paano pabuhay si Ayaka matapos ang lahat ng iyon. Nalungkot si Hanoka sa kanyang kahinaan, bago pa mawalan ulit ng malay si Hanoka, sinabi ni Ayaka na huwag na siyang tumakbo sa lunch nila bukas. Nangako si Hanoka, pero sinabi rin niyang duguan si Ayaka, na agad namang sinagot ni Ayaka na gawa siya sa apoy kaya okay lang siya. Pagkatapos, inilabas ni Ayaka ang kanyang magic at sinunog ang lahat ng kalaban. Karga si Hanoka parang prinsesa, at muli, iniligtas siya mula sa kapahamakan. Sabi ni Ayaka, oras na para sunugin na ang furry ass ni Tampopo, at pinakawalan niya ang isang malakas na fire spell. Pero bago pa man maubos si Tampopo, tinawag niya ang mga sundalo niya at nagawang makatakbo, kahit may apoy na sa puwet niya. Pagmulat ng mata ni Hanoka, laking gulat niya na lahat ay bumalik na sa normal, malinis at parang walang nangyaring labanan. Naglakad sila pauwi at tinapos ang araw, pero kinabukasan, 5 bagong estudyante ang nag-transfer sa school nila, at surprise. Hindi na iba sa kanila kundi si Tampopo at ang kanyang mga kasamang Tower Witches. Ilang araw ang lumipas, at si Hanoka ay walang tigil sa pagtanong kay Ayaka tungkol sa witchcraft stuff na ito at kung bakit siya tina-target ni Tampopo at ng iba pang witches. Isang umaga, nagpa siya si Hanoka na hindi titigil hanggang sabihin ni Ayaka ang lahat. Pero napansin niyang hindi sumabay si Ayaka sa boss ng araw na iyon. Pagdating sa school, nagpalit siya ng sapatos at pumunta sa classroom. Pero laking gulat niya nang makita si Ayaka na parang nag-e-enjoy kasama ang mga bagong estudyante. Tumingin siya sa classboard at napagtantong nasa Torture Society Club pala siya. Instead of magtaka kung bakit meron silang ganitong club sa school, tinanong niya si Ayaka paano siya napunta roon. Sabi ni Ayaka, nag-cast siya ng spell para hindi siya dumiretso sa classroom at imbes ay mapapunta roon, para magkita sila. Pagkatapos, bumalik si Ayaka sa mga nakatali na witches at sinabi na ito ay isang witch hunt, desidido siyang tanggalin sila dahil posibleng maging banta sila kay Hanoka. Nagtaka si Hanoka at sinabing alisin na lang ang mga peering at buzzle sa mga witches para makapagsalita sila. Ginawa ito ni Ayaka, pero sinabi rin niya na ginagamit niya ang mga ito bilang pain para makuha ang huling miyembro nila. Lumapit si Hanoka kay Tampopo at tinanong kung bakit siya ang target nila. Sabi ni Tampopo, walang kwento si Miss Goody Two Shoes, Ayaka, sa kanya at ang totoo, gusto niya ang white stuff na nasa loob ni Hanoka. Namula si Hanoka, iniisip kung tama nga bang narinig niya iyon.
Pero sinaway siya ni Ayaka at sinabing huwag basta-basta paniwalaan ang mga sinasabi ng kalaban. Sabi ni Tampopo, hindi pa nila nakukuha ang huling miyembro, at bigla na lang may damaloy na itim na likido mula sa kisame, tinakpan ang dalawa, at pinakawalan si Mai kasama ang kanyang mga kaibigan. Ninakaw ni Mai si Hanoka at tumagos sila sa sahig papunta sa ilalim ng room, iniwan ang mga kaibigan niya para harapin si Ayaka. Habang nagtatamasa ng victory moment si Mai, nakalimutan niyang minor villain lang siya sa story. At soon, sinira ni Ayaka ang sahig at lumusat pababa, hawak ang mga talunan na witches. Lumapit siya kay Mai, pero sinabihan siya ni Mai na huwag magmadali dahil baka kagatin ng alagang lobo ni Mai ang leeg ni Hanoka. Sabi ni Ayaka kay Hanoka na huwag mag-alala dahil iihawin lang daw niya si Mai. Nagpatuloy siyang lumapit, pero sa desperasyon, inutusan ni Mai ang kanyang pet na kagatin ang leeg ni Hanoka. Sa halip na si Hanoka ang masaktan, napansin ni Hanoka na sa leeg ni Ayaka napunta ang sugat. Tumakas si Mai at ang kanyang mga kaibigan matapos iyon. Kinahapunan, nagising si Hanoka sa private room ni Ayaka sa school. Napansin niyang nakascarf si Ayaka sa gitna ng summer. Nagsorry si Ayaka at sinabi niyang gusto sana niyang mamuhay ng normal si Hanoka, pero kung magpapatuloy ito, patuloy rin siyang target ng Tower Witches. Sinabi niya na para mabawi ang normal na buhay ni Hanoka, kailangan nilang talunin ang mastermind sa likod ng lahat ng ito, pero ang problema, hindi pa niya alam kung sino iyon. Iniisip ni Hanoka ang lahat at Anoko ang responsibilidad sa pagkakasugat ni Ayaka. Sinabi niya kay Ayaka na turuan siya ng lahat ng dapat niyang malaman at gawing apprentice dahil ayaw na niyang mag-isa lang si Ayaka sa laban. Samantala, sa isang coffee and dessert shop, nagkita ang headmistress ng school at ina ni Ayaka na si Kazan kasama ang kanyang dating kaaway, si Krenwar. Matapos ang 130 taon, sinabi ni Krenwar na narinig niyang nakipag-away kay Medusa's students ang mga tao ni Kazan, at baka gusto niyang sumali sa gulo. Sa weekend, nakatanggap ng tawag si Hanoka mula kay Ayaka, na sinabing magkita sila sa labas. Iniisip ni Hanoka na mukhang date ito, pero ang totoo, sasabihin lang ni Ayaka ang katotohanan tungkol sa witches at sa lahat ng bagay na tinanong niya. Sinabi ni Ayaka na pupunta sila sa school, pero bago iyon, dadaan muna sila sa isang food shop. Habang naglalakad papunta sa kanilang destinasyon, nagkwento si Ayaka tungkol sa witches. Pinaliwanag niya na may dalawang klase ng witches sa mundong ito, workshop witches at tower witches. Ang workshop witches ay mga tagapagtanggol ng mundo at nagtatayo sila ng mga workshop sa mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tao at bumubuo ng mga lungsod. Ang trabaho nila ay tiyaking hindi ginagamit sa kasamaan ang magic sa mundong ito. Kaya tinatawag silang workshop witches. Sa kabilang banda, ang tower witches ay mga selfish na witches na hindi sumusunod sa batas. Ginagamit nila ang magic para sa sariling kapakanan, at madalas nakakasakit ng iba. Sabi ni Ayaka, kung mahuhulog si Hanoka sa mga kamay nila, magugunaw ang mundo at mamamatay ang lahat. Pagdating nila sa food shop, nagpahinga sila saglit matapos umorder ng pagkain. Lumapit ang isa sa mga waitress at nagsimulang makipag-usap kay Ayaka na may mataas na boses. Tahimik lang na nakinig si Ayaka habang galit na nakatitig, at napansin na nasa bayan si Krenwar, at dumarami ang tower witches sa lugar. Napansin ni Hanoka na ang waitress ay hindi lang basta student, kundi ang vice president ng student council nila at isang workshop witch din gaya ni Ayaka. Pagkatapos uminom ni Ayaka, lumabas sila at dumaan sa shopping mall para bumili ng mga damit. Habang naghihintay si Hanoka na matapos si Ayaka sa shopping, napansin niya ang isang cute na babae na tumutulong sa isang batang nawawala. Nilapitan niya ito, ngunit nang tingnan siya ng babae, kinuha nito ang kanyang notes at kinumpirmang siya ang lalaki sa mga larawan. Bigla na lang niyang tinadyakan ang bata na parang NPC at tumalon kay Hanoka na may dalang espada. Nagpakilala siya bilang isang tower witch at dumating din ang mga kasamahan niya para umatake kay Ayaka. Agad sinunog ni Ayaka ang mga ito at tumalon upang iligtas ang princess boy niya. Isa sa mga tower witches ay gumamit ng American-style gun no jutsu at nagbaril gamit ang pistol. Pero gamit ang Batman-style bulletproof cape technique, na-deflect ni Ayaka lahat ng bala. Pagkatapos, tumayo si Ayaka at kinopya ang Ace's fire pistol attack, at tinapos ang mga kalaban na parang crispy fried chicken. Bit-bit si Hanoka na parang si James Bond, naglakad sila palayo habang nag-escape ang mga kalaban. Pagkatapos mag-shopping, nagpatuloy sila papunta sa school. Humingi ng paumanhin si Hanoka kay Ayaka sa pagkakahila niya sa gulo.
Sinabi niya kung hindi ba mas mabuti kung aiselyo o ikulong na lang siya, pero sinabi ni Ayaka na huwag siyang mag-alala dahil ipagtatanggol siya nito magpakailanman. Pagkatapos, sinabi ni Ayaka kay Hanoka na magtrabaho ng mabuti sa lessons dahil hindi magiging madali ang pagiging apprentice niya. Masaya si Hanoka sa narinig at nagdesisyon siyang maging mas malakas. Pagdating nila sa school, ibinunyag ni Ayaka na isa pala itong workshop at dinala siya sa office ng headmistress para ipakilala ang kanyang ina na si Kazan. Sinermonan si Ayaka dahil sa mga nasira sa mall at sinabi, anong silbi ng workshop witch na sumisira ng mga ari-arian ng iba. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Kazan kay Hanoka na tradisyon sa mga workshop na ipakilala ang mga apprentice sa kanilang master sa unang araw, kaya dinala siya ni Ayaka roon. Kinabukasan, dinala ulit ni Ayaka si Hanoka para sa training, pero inambush sila ni Tampopo at ng kanyang Team Rocket. Nagtanong si Ka kung talagang magandang ideya bang atakihin si Ayaka, dahil halos invincible ito. Sinabi ni Tampopo na gagamitin nila ang Rapid Stream Formation, na ang ibig sabihin ay charge ng dirdiretso lang, all ugab no brains. Sinabi ni Ayaka kay Hanoka na manood ng mabuti, at agad niyang pinatalsik ang mga kalaban na parang mga Pokemon na natatalo sa laban. Siyempre, walang natutunan si Hanoka mula sa engkwentro na iyon. Pagbalik nila sa school, binuksan ni Hanoka ang kanyang locker at bigla siyang binaha ng mga death threats at hate mail, pati isang patay na voodoo doll ng sarili niya. Sinabi ni Ayaka na gawa ito ng mga fans niya at hindi na siya dapat mag-alala dahil hindi na siya sasaktan ng mga ito. Pero kahit ganun, ramdam pa rin ni Hanoka ang mga matatalim na tingin ng galit mula sa mga tao sa paligid, lalo na't siya ang katabi ni Ayaka sa klase, siya ang tinutulungan nito sa exams, kapartner sa sports, at kasama sa pag-uwi mula sa school, lahat ng bagay na pinapangarap ng iba. Pagkatapos ng school, naghanda si Hanoka para mag-practice ng magic, pero sinamahan siya ni Ayaka hanggang sa bus station. Sinabi nito na alam niyang pagod na si Hanoka, kaya magpapahinga muna sila ngayong araw. Sumakay sila sa bus pauwi, pero habang nasa biyahe, napansin ni Ayaka ang isang lumilipad na mahiwagang isda sa harap nila. Agad din niyang nakita ang destination ng bus na nagbago mula sa next bus stop patungo sa dead end. Tumayo siya kaagad, tumingin sa paligid, at nakita si Crenoir na nakaupo sa likod ng bus. Wala nang ibang tao sa loob, pati driver ay wala na, at ang bus ay tumatakbo gamit ang magic ni Crenoir. Sinabi ni Ayaka kay Hanoka na manatiling kalmado at hinarap si Crenoir. Nagpakilala si Crenoir at handa na sanang mag-cast ng fire spell si Ayaka, pero pinigilan siya ni Crenoir gamit ang magic dictatorship technique. Gumamit si Crenoir ng isang malakas na spell kay Ayaka, pero tulad ng inaasahan, ni isang scratch ay walang naidulot kay Ayaka. Hindi alam ni Hanoka kung gaano ka-up si Ayaka kaya sa kanyang kamangmangan, tumayo siya sa harap nito, parang ipinagtatanggol pa siya. Tumingin si Crenoir at pinuri ang kanyang katangahan. Sinabi ni Crenoir na kahit ilang beses pang subukan ng sinuman, hindi nila masasaktan si Ayaka. Pagkatapos, dahan-daang lumapit si Crenoir at bigla na lang sinaksak si Hanoka sa tiyan. Napaluhod si Hanoka at nagsimulang umiyak, pero sinaway siya ni Crenoir at sinabing tigilan ang drama dahil hindi naman talaga siya nasaktan. Nagtaka si Hanoka, pero napansin niyang totoo nga, wala siyang nararamdamang sakit at wala ring sugat. Biglang bumagsak si Ayaka sa lupa at nakita ni Hanoka na siya ang duguan mula sa parehong lugar kung saan siya nasaksak. Ipinaliwanag ni Crenoir na ito ay dahil sa isang special ability na tinatawag na damage transfer, kung saan anumang pinsala kay Hanoka ay napupunta kay Ayaka. Dagdag pa niya, may kontrata sila ni Ayaka na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ni Hanoka para maging isang invincible witch, ngunit kailangan niyang protektahan si Hanoka mula sa lahat ng harm. Sinabi ni Crenoir na para iligtas si Ayaka, kailangan lang niyang ibigay ang kapangyarihan mula sa kanya, at hindi iyon ang iniisip niyo. Ang tinutukoy niya ay isang spirit na nasa loob ni Hanoka, parang nine-tailed fox ni Naruto. Binigyan siya ni Crenoir ng isang magical candy at sinabi na lunukin ito kung gusto niyang ma-unlock ang kanyang tunay na kapangyarihan. Pilit niyang pinakakain ito kay Hanoka ng sapilitan, pero hindi papayag si Ayaka na kunin ni Crenoir ang first kiss mula sa kanyang pet. Bigla siyang nagpakawala ng green flames na nagpabagsak kay Crenoir, lahat ito ay dahil sa power ng plot armor. Pagkatapos nito, sinabi ni Ayaka kay Hanoka na pansamantalang magta-transform siya at kinuha ang kaunting magic mula kay Hanoka, naging isang mas hot na version ng sarili niya, complete with green flames and dragon light power. Sa isang iglap, na-overpower niya si Crenoir at tumagos sa barrier nito,
tinamaan pa ang kanyang lalamunan. Subalit, nakatakas si Krenwar at iniwan sila sa bus stop. Nagising si Hanoka at napansin na gumaling na ang sugat ni Ayaka, pero hindi pa siya nagigising. Dinala niya si Ayaka sa ospital, at sinabi ng nurse na pagod lang siya at madyay gising din agad. Pag-uwi ni Hanoka, napansin niyang may isang candy na nakabalot sa loob ng bulsa niya at napagtanto niyang ito ang magical orb na sinusubukang ipasubo sa kanya ni Krenwar. Napagpasyahan niyang itago ito kay Ayaka at inilagay ito sa drawer niya, just in case kakailanganin niya ito balang araw. Naisip din niya ang sinabi ni Krenwar tungkol sa kontrata ni Ayaka at kung ang ibig sabihin ba nito ay kilala na siya ni Ayaka bago pa man sila nagkita sa school. Kinabukasan, ni-reserve ni Ayaka ang buong gymnasium para mag-training sila ni Hanoka. Binigyan siya ni Ayaka ng sarili niyang witch class gear at ipinaliwanag ang mga features nito. Sinabi ni Ayaka na subukan niyang tumalon ng mataas, at nang ginawa ni Hanoka, naramdaman niyang parang mas magaan siya at halos maabot niya ang kisame ng gym. Pagbaba niya, sinalo siya ni Ayaka in princess style, at sinabi nito na subukan niyang buhatin siya ng ganoon din. Binuhat ni Hanoka si Ayaka at napansin niyang napakagaan nito. Ipinaliwanag ni Ayaka na ang pagsusuot ng robe ay nagpapagaang sa kanilang katawan. Pagkatapos, iniabot ni Ayaka ang kanang kamay at nag-twist ng kaunti sa pulso, at lumitaw ang kanyang magical broom. Sinabi ni Ayaka na ang mga broom ay nakaimbak sa mga kapa at maaaring ipatawag sa ganitong galaw. Sinubukan ni Hanoka ang parehong galaw, pero ang nasummon lang niya ay ang kanyang pagkadismaya dahil bigo siyang ilabas ang Wallace. Biglang nagring ang alarm ni Ayaka, at sinabi niyang tapos na ang oras nila. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang maraming estudyante para sa kanilang practice. Natarante si Hanoka at sinabing magtago sila dahil makikita sila ng iba sa mga "oh fuck you ass" na suot nila. Pero laking gulat niya nang walang pumansin sa kanila, at nagtataka siya kung naging invisible na ba siya sa mga tao. Sinabi ni Ayaka na ito ay dahil sa charm ng kanilang mga robe, na nagiging sanhi upang hindi sila mapansin ng ibang tao at instinctively iniiwasan sila ng iba. Paglabas nila ng gym, tinanong ni Ayaka si Hanoka kung takot ba siya sa taas. Hindi na nakasagot si Hanoka dahil bigla siyang hinayla ni Ayaka at sabay silang sumakay sa kanyang broom, lumipad ng mataas sa langit. Sinabi ni Ayaka na magpa-practice sila ng flying hanggang sa masummon ni Hanoka ang sarili niyang broom. Pinaliwanag din ni Ayaka na normal na nagpapatrol ang workshop witches sa area upang siguraduhin na lahat ay maayos sa kanilang sektor. Dagdag pa niya, may 5 pang malalakas na witches sa kanilang high school na regular na nagpapatrol para tiyakin ang kaligtasan ng school. Habang nagpapatrol, napansin ni Hanoka ang isang batang inaapi at ninanakawan, at sinabi niya kay Ayaka na dapat nila itong pigilan. Pero sinabi ni Ayaka na trabaho iyon ng mga pulis at ang mga witches ay hindi dapat nakikialam sa mga bagay na ganito, lalo na't hindi dapat malaman ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa kanila. Hindi bumigay si Hanoka sa excuse ni Ayaka at sumubok siyang tawagin ang broom niya. Sa kabutihang palad, nagawa niyang masummon ito at tumalon pababa. Halos mamatay siya nang muntik bumagsak, pero sa huli ay bumangga siya sa mga bully, na nagpatamba sa kanila na parang aksidente sa sasakyan. Agad silang nagtipon at binugbog si Hanoka, pero dumating si Ayaka sa tamang oras at sinunog sila gamit ang kanyang magic. Tinanong ni Hanoka tungkol sa "huwag saktan ang civilians" rule, at sinabi ni Ayaka na witches din pala ang mga bullies kaya napansin nila si Hanoka kahit nakarobe siya. Lumabas na ang batang inapi ay kaibigan ng kapatid ni Hanoka na si Kosemi, na nag-aaral din sa parehong school. Dahil hindi witch si Kosemi, hindi niya nakita ang anumang magic na naganap. Samantala, sa Rothenburg, nakikita natin si Medusa na nakakulong sa ilalim ng pinakamahigpit na seguridad ng lungsod. Sa hindi maipaliwanag na paraan, nagawa niyang makawala mula sa kulungan at ang unang mga taong bibisitahin niya ay ang kanyang mga minamahal na estudyante, ang Team Tampopo Rocket. Pero bago niya sila mock-on-tap, nakita muna natin sina Tampopo at ang kanyang mga kaibigan na nasa isang restaurant, pinag-iisipan kung paano nila makukuha si Hanoka at matatalo si Ayaka. Mahirap daw ang problema dahil si Ayaka ay halos invincible, habang si Hanoka ay parang magnet ng kanyang atensyon. Habang nag-uusap, iminungkahi ni Ren na itigil na nilang atakihin si Ayaka at maghintay na lamang ng pagkakataon na si Hanoka ay mag-isa, at doon na siya hulihin. Pumayag sila sa plano, pero bago sila umalis, dumating si Korra at sinabi niyang gusto niyang sumali sa kanilang plano. Kinabukasan, nagising si Hanoka at bumaba para maghanda para sa school.
Binati siya ng good morning ng kapatid niyang si Kumi at tinulungan siyang ayusin ang buhok gamit ang suklay at hairdryer. Habang ginagawa ito, tinanong siya ni Kumi tungkol sa tawag na natanggap niya mula sa isang babae nung weekend. Hindi niya gustong sabihin na tinatawag siya ng pinakagandang babae sa school bilang master, kaya nagsinungaling siya at sinabi na isang class calling system lang iyon at nagkataon lang na siya ang tinawagan. Pero patuloy na nagtatanong si Kumi at nagbanta na susunugin ang buhok ni Hanoka gamit ang hairdryer sa max setting kung hindi siya magsasabi ng totoo. Sa wakas, inamin ni Kumi na alam niyang si Ayaka ang kasama ni Hanoka dahil naririnig din niya ang mga chismis sa school. Samantala, naghihintay si Ayaka kay Hanoka sa bus stop nang biglang umatake ang tatlong witches mula sa gang ni Tampopo. Matapos ang almusal, naalala ni Hanoka na may usapan sila ni Ayaka, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa bus stop. Pero sa daan, natapilok siya sa isang trap na itinayo ng mga rabbit soldiers ni Tampopo. Hinuli nila siya at inilatag sa lupa, at sinabi ni Tampopo na kasalukuyang binubugbog ng kanyang mga kasama si Ayaka dahil nalaman nila ang kanyang kahinaan. Biglang dalawang soldiers ang nayit sa ere ng isang napakalaking paa. Laking gulat ni Tampopo nang makita niya ang isang higanteng bertoy na nilalaro ang kanyang mga soldiers. Lumabas na ito ay gawa ng kapatid ni Hanoka na si Kumi, na isang workshop witch din pala. Nagalit si Tampopo dahil winasak ni Kumi ang plano nila, at kinuha niya ang kanyang malaking sundalo. Naglaban ang dalawang titan, isang bunny at isang bear, pero sa huli, nagawa ng bear titan na pabagsakin ang kalaban na kumakain ng carrots. Ngunit mukhang hindi pa tapos ang laban, biglang bumalik ang bunny at ginamit ang puppy eyes, o mas tamang tawagin, bunny eyes, para gulatin ang kalaban. Bigla siyang umatake gamit ang malalakas na moves, nagpatuloy ang laban na parang wrestling match, sinubukang ihampas ng bear ang bunny sa lupa at pinikot ito na parang si Goku, pero nakabawi ang bunny gamit ang spike gloves at naglabas pa ng poisonous gas. Sa huli, sabay silang sumuntok gamit ang kaliwang kamao, pero nauna ang bear at naitulak si bunny pabagsak sa lupa. Biglang lumitaw ang isang wild skeletal T-Rex at ginamit ang tackle. Nilinggan ni Kumi at tinanong kung anong klaseng Pokemon iyon, at napagtantong ito ay si Ren kasama ang kanyang patay na pet. Pinapalibutan siya ni Tampopo at Ren, kaya dalawang laban isa na ngayon. Pero ginamit ni Kumi ang kanyang secret technique, surprise, mother flipper, at pinalaki ang kanyang bear sa isang colossal titan. Inapakan ng bear ang bunny at ang skeleton, tapos natapos ang laban sa isang bagsak, kasama ang pagkasira ng mga gusali, mas malala pa sa terorismo ng 9/11s. Pagkatapos ng laban, bumaba si Kumi mula sa kanyang bear at nilapitan si Hanoka, na nanonood lang habang nakaupo at sana may popcorn pa siya. Tinanong siya ni Hanoka kung ano ang lahat ng ito, at sinagot siya ni Kumi ng, "Ano sa tingin mo? Sino sa tingin mo ang nagprotekta sa iyo noong wala ang prinsesa?" Nang marinig ang tungkol kay Ayaka, hinawakan ni Hanoka ang kamay ni Kumi at sinabing kailangan nilang iligtas si Ayaka. Pero sinabi ni Kumi na hindi kailangan ng up na halimaw na iyon ng pagliligtas, kundi ng salvation. Itinuro niya si Ayaka, na tahimik na nakaupo sa paa ng bear habang nagbabasa ng libro. Tumakbo si Hanoka papunta kay Ayaka at nagsimulang magpasalamat sa kanya dahil ligtas siya at tinalo ang mga witches. Nakita ito ni Kumi at nagalit, sinabing dapat siya ang pinasasalamatan ni Hanoka, hindi si Ayaka. Pagkatapos, kinausap ni Kumi si Ayaka at sinabi na sila ang nagkasundong mag-alaga kay Hanoka, si Kumi kapag nasa bahay at weekends, si Ayaka kapag nasa bus o school. Pero nilabag ni Ayaka ang kasunduan nang isinama niya si Hanoka noong weekend. Habang nagtatalo sila tungkol sa custody ni Hanoka, napagtanto ni Hanoka na lahat ng sinabi ni Kumi kaninang umaga tungkol sa pambubuli at walang alam tungkol kay Ayaka ay puro kasinungalingan lang. Sinabi ni Kumi na time testing lang siya, dahil trabaho niya bilang nakababatang kapatid na asarin si Hanoka. Pagkatapos, sinabi ni Kumi na narinig niya mula sa headmistress na may higit sa 30 tower witches na nasa lungsod ngayon, pero wala pa silang ginagawang galaw, na nangangahulugang may malaking mangyayari. Samantala, nakita ni Kazan ang news sa TV, ipinapakita ang kalahati ng syudad na nasira dahil sa laban ni Kumi at Tampopo. Nag-isip siya kung gaano kalaki ang utang na kailangan niyang bayaran para masakop lahat iyon. Pabalik sa lungsod, sinabi ni Ayaka na baka gusto niya nang protektahan si Hanoka 24/7, at dapat silang magsama na sa iisang bahay. Sa kabilang banda, si Crenoir ay may binabalak, inutusan ng kanyang Crocoboy na hulihin ang lahat ng Tower Witches sa lungsod at dalhin sa kanyang base.
Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Kazane mula sa Rothenburg tungkol sa pagtakas ni Medusa. Kinabukasan, pumunta si Ayaka para kausapin ang nanay ni Hanoka at Kumi para humingi ng permiso na isama si Hanoka 24/7. Sa kanilang gulat, agad pumayag si Komachi at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang kabataan. Sinabi niya na noong high school siya, naging kaibigan niya ang isang malakas na babae na may pamagat na dragon tooth, si Kazan, ang nanay ni Ayaka. Naging matalik silang magkaibigan at nagplano pa nga na magpakasal sa isa't isa, pero hindi pa 2023 noon, kaya napilitan silang magpakasal sa mga lalaki. Nangako silang ipapakasal ang kanilang mga anak, kaya't napag-alaman ni Hanoka at Ayaka na engaged na pala sila bago pa man sila ipanganak. Pagkarinig nito, tumutol si Kumi at sinabing hindi siya papayag na basta nalang mawala ang kanyang kuya. Sinabi ni Komachi na kailangan na niyang mag-mature, pero nagpumilit si Kumi na manatili si Hanoka sa kanya at gawin ang mga gusto niya buong araw. Sinabi niya na karapatan niya iyon bilang nakababatang kapatid. Sa huli, pinilit ni Komachi si Hanoka na mag-impake na at tumakbo. Paglabas nila, tinanong ni Ayaka si Hanoka kung okay lang ba sa kanya na tumira silang dalawa. Sagot ni Hanoka, walang lalaki sa mundong ito ang tatanggi na tumira kasama ka. Pagkatapos, sinabi ni Hanoka na parang may kakaibang pakiramdam, parang nostalgic, na para bang matagal na silang magkakilala ni Ayaka. Sinubukan ni Ayaka tapusin ang kanyang iniisip, parang matagal na nga tayong nagkita, pero kahit ilang beses natin subukang alalahanin, hindi natin matandaan kung kailan nga iyon. Sinabi ni Ayaka na malabo rin ang kanyang mga alaala, pero ang pinagkaiba nila ay naaalala niya ang kanyang mission, ang protektahan si Hanoka gamit ang kanyang buhay. Naniniwala siya na may isang malapit sa kanilang kapangyarihan ang nagplano ng lahat ng ito. Maya-maya, dumating ang sasakyan nila at binuksan ng driver ang pinto para sa kanila. Napagtanto ni Hanoka na anak siya ng headmistress at siguradong rich off siya. Hindi nagtagal, dumating sila sa kanyang tahanan, o mas tamang tawagin, empire. Pagpasok nila, sinalubong sila ng maraming maids at sinabi ni Ayaka na nasa itaas na palapag ang kanyang kwarto kaya mag-e-elevator sila. Habang umaakyat, nagtaka si Hanoka kung sino nga ba ang nakatira sa isang 41 story na bahay. Pagdating nila sa kwarto ni Ayaka, pagbukas ng pinto, nakita nilang naging bato ang tatlong maids na naghihintay sa kanila, at naroon si Medusa, naghihintay. Sinabi ni Ayaka kay Hanoka na pumunta sa 12th floor at isinara ang elevator bago pa siya makapasok muli. Agad nag-transform si Ayaka sa kanyang Fire Mage battle form at sinimulan ang laban kay Medusa. Samantala, sa labas ng elevator, nagtataka si Hanoka kung bakit siya pinalayo ni Ayaka, dahil dati lagi siyang pinapakalapit nito. Napagtanto niyang malamang malakas ang kalaban, pero alam din niyang kapag napalayo siya masyado, mawawala ang invincibility ni Ayaka. Kaya imbes na sundin ang utos, ginawa ni Hanoka ang pinakamagaling niyang gawin, hindi sumunod sa utos. Biglang natunaw ang pintuan ng elevator at bumagsak si Ayaka sa sahig. Sinabi ni Ayaka kay Hanoka na ilabas ang broom at tumakas, dahil sa labanang ito, mukha lang siyang cannon fodder na mamamatay bilang collateral damage. Pero iba ang plano ni Medusa, ginamit niya ang kanyang sumpa para gawing bato si Ayaka. Nakiusap si Hanoka na pakawalan si Ayaka at gagawin niya ang lahat ng gusto ni Medusa, pero sabi ni Medusa, hindi siya tanga para gawin iyon. Natatandaan ni Hanoka na may candy pa siya sa bulsa, ang magical orb na nakuha niya. Kinuha niya ito at nilunok, at biglang pumutok ang selyo ng kapangyarihan niya. Isang white-haired vampire-like beauty ang lumitaw at ipinakilala ang sarili bilang White Princess Evermillion. Humarurot si Medusa papunta sa kanya, pero isang atake lang ni Evermillion ay pinalipad niya si Medusa at ang buong building. Samantala, nakatingin si Kazan mula sa bintana para mag-relax matapos ang isang takseng na araw ng trabaho, at sakto niyang nakita ang kanyang multi-million-dollar empire na nagiging abo. Naisip niyang ito ay gawa ni Medusa, kaya tumawag siya sa kanyang assistant para ipatawag lahat ng witches sa lungsod upang hulihin ang ahas. Samantala, sinabi ni Evermillion kay Hanoka na si Ayaka ay naging bato dahil kulang ang tiwala ni Hanoka sa lakas niya. Para maalis ang sumpa, kailangan niyang i-regain ang trust at feelings niya para kay Ayaka. Simple lang, kailangan niyang halikan si Ayaka gaya ng Snow White para magising siya mula sa kanyang mahimbing na tulog. Pagkatapos ay nawala si Evermillion at pinaalalahanan si Hanoka na maging ligtas hanggat maaari, para hindi siya kailangang tawagin ng madalas. Biglang bumalik si Medusa, kasama ang Team Tampopo Rocket.
Agad hinalikan ni Hanoka si Ayaka, at nagising ito mula sa pagkakabato. Tumabi siya kay Ayaka habang nilabanan nito ang Team Rocket. Isang atake lang, napalipad na sila ni Ayaka at pagkatapos ay hinarap ni Ayaka si Medusa sa isang one-on-one battle. Nagpatuloy ang laban nila, subukang gawing bato muli ni Medusa si Ayaka, pero nagawa ni Ayaka itong sirain gamit ang firepower, love, at plot armor. Habang naglalaban, naramdaman ni Hanoka ang sobrang pagod at biglang nakatulog habang nakayakap kay Ayaka sa gitna ng laban. Nagising si Hanoka sa nurse's office ng school at nakita niyang nakaupo si Ayaka sa tabi niya. Tinanong niya si Ayaka kung okay lang siya at kung bangungot lang ba ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Ayaka na totoo ang lahat at itinulak ang mga kurtina sa likod nila, ipinapakita sina Medusa at ang kanyang mga estudyante, nakahiga sa kama sa tabi nila. Nagsimulang mag-freak out si Hanoka, pero sinabi ni Ayaka na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya, pero hindi na sila aatake muli. Pagkatapos, ibinalik ni Ayaka ang mga kurtina at hinalikan si Hanoka, sabay sabi na nagbabayad lang siya ng utang na loob. Pagkatapos ng lahat, nagpa siya silang bumalik sa bahay ni Hanoka dahil, literally, nawasak ang bahay ni Ayaka. Kinagabihan, umalis si Kumi para sumagot sa tawag ni Kazan, habang si Ayaka at Hanoka ay bumalik sa bahay ng kanyang nanay. Kinabukasan, bumalik si Kumi matapos maghanap kay Medusa buong gabi, pero bigo siyang matagpuan ito. Pinuntahan niya si Hanoka sa kanyang kwarto at bigla na lang niyang naabutan si Ayaka na nakaupo sa ibabaw ni Hanoka at sinusuri ang kanyang seal. Nagalit si Kumi nang malaman niyang pinayagan ng kanilang nanay si Ayaka na manatili kay Hanoka, kaya't naging bastos siya kay Ayaka sa breakfast table. Hindi kinaya ni Komachi ang inasal ni Kumi at naging malungkot. Sinermonan ni Hanoka si Kumi dahil sa pagiging masamang anak at pinilit siyang humingi ng tawad, pero huli na ang lahat, umakyat na si Komachi sa kanyang kwarto at hindi na kumausap ng kahit sino. Tinawagan ni Hanoka ang trabaho ng kanyang nanay at sinabi na may sakit ito at hindi makakapasok. Pagkatapos, umalis na siya papuntang school. Sa school naman, ang Student Council at ang Ayaka Simping Club ay nagkakaroon ng meeting. Ang president ay baliw na sa katotohanang 2 linggo na mula nang nagsimulang maging malapit si Hanoka kay Ayaka at wala pa ring ginagawa ang kahit sino tungkol dito. Tinanong niya ang vice president, pero pati ito ay tumanggi na kumilos at sinabihan siyang kalma lang dahil sinabi na mismo ni Ayaka na hindi niya papayagan ang kahit sino na saktan si Hanoka. Nakarating ang president sa kanilang advisor, si Kokaira Sensei, at sinabing alam niya na advisor lang siya dahil hindi siya marunong tumanggi. Pagod na siya sa kawalan ng aksyon nito, kaya't nagbanta na kung wala siyang gagawin tungkol kay Hanoka, ipapatanggal siya ng student council. Kinabukasan, lumapit si Kokaira kay Ayaka at kay Hanoka at sinabing may gusto siyang pag-usapan at dinala sila sa science laboratory. Ibinunyag niya agad na siya ang advisor ng student council at ang pagiging malapit ni Hanoka kay Ayaka ay nagdudulot ng problema para sa kanya. Ipinaliwanag ni Kokaira na siguro hindi alam ni Hanoka ang naging buhay ni Ayaka noong unang taon nito sa school. Inilahad niya na bawat taon sa Fall Culture Festival, ang mga estudyante ay bumoboto upang piliin ang pinakamatinding estudyante na magiging role model ng Teto High School. Ang mga kandidato ay pinipili base sa looks, grades, athletics, charisma, dummy mommy factor, at iba pang criteria, at ang mananalo ay tinatawag na prince o princess. Sabi ni Kokaira, ang problema ay nagiging komplikado kapag kumakalat ang mga kakaibang chismis tungkol sa estudyanteng ito, lalo na kung may isang lalaking involved. Tinangka ni Hanoka na depensahan si Ayaka, pero sinabi ni Kokaira na hindi mahalaga ang totoo nilang relasyon, dahil hindi pag-aari ni Hanoka si Ayaka, pag-aari siya ng school. Tinanong ni Kokaira kung kaya ba niyang manatiling malayo kay Ayaka. Malungkot na nag-isip si Hanoka tungkol sa sitwasyon, pero sinabi ni Ayaka na tumigil na siya sa pagiging malungkot. Ibinunyag ni Ayaka na ang tradisyong ito ay nag-ugat mula sa isang alamat kung saan bumaba ang isang anghel mula sa langit at nag-aral kasama ang mga ordinaryong tao. Kaya't ang pagiging princess ay naglalagay sa kanya sa mataas na posisyon. Kinumpirma ni Kokaira ito at sinabing ang hierarchy sa school ay ganito: headmistress, princess, student council, mga guro, at regular na estudyante. Dahil anak ni Kazan si Ayaka, hawak niya ang 2 pinakamataas na posisyon sa paaralan, at walang may karapatan na diktahan siya kung ano ang dapat niyang gawin. Pero ang problema, baka mawalan siya ng trabaho sa student council. Sinabi ni Ayaka na may plano siya at kailangan lang nila itong pabilisin. Relieved si Kokaira na may plano si Ayaka,
at sinabi niyang pupunta na sila sa totoong dahilan kung bakit sila naroon. Kinuha ni Cockira ang isang magical tool at agad silang dinala ni Hanoka sa ibang dimensyon. Sinabi ni Cockira na huwag mag-alala si Hanoka, at kinuha niya ang isang maliit na orb na kahawig ng magical candy na binigay ni Crenoir kay Hanoka. Ipinaliwanag ni Cockira na ito ay isang mas mahinang kopya ng tunay na candy at marahil ay hindi maganda ang pakiramdam ni Hanoka nang nilunok niya ito. Nagtaka si Hanoka kung paano nalaman ni Cockira ang tungkol sa candy at lahat ng iba pang nangyari, dahil hindi niya ito sinabi kahit kanino, maliban kay Ayaka. Ipinaliwanag ni Cockira na naroon sila dahil ginamit ni Hanoka ang isa sa mga candies upang tawagin ang White Princess na nakasil sa loob niya. Ipinapaliwanag ni Cockira na may 5 selyo si Hanoka sa kabuuan, at isa na sa mga ito ang nasira. Dahil dito, pinaghihinalaan niyang magiging kaaway nila ang headmistress sa lalong madaling panahon. Sinabi niya na ang workshop headquarters ay ipinagkatiwala si Hanoka sa kanya dahil siya ay isang napakalakas na witch. Dahil sa kanya, naging malaya si Hanoka na mabuhay, pero iyon ay may kondisyon na hindi dapat masira ang 5 selyo. Ngayon, isa na ang nasira at malapit nang magsimulang bumagsak ang iba pang selyo. Wala nang makakapigil sa pagbagsak nito, ang tanging solusyon ay i-seal si Hanoka gamit ang magic ng headmistress. Pero sa kabutihang palad, abala siya sa pakikitungo kay Medusa at hindi pa nalalaman ang tungkol sa mga selyo, pati na rin ang katotohanang itinatago nila si Medusa. Sinabi ni Cockira na gusto lang niyang tulungan si Hanoka, at kung hindi dahil kay Ayaka, siya sana ang naging guardian ni Hanoka. Inalok niyang sumama na lang si Hanoka sa kanya at iwanan si Ayaka, pero hindi ito pinag-isipan ni Hanoka. Biglang binasag ni Ayaka ang dimensional barrier at tinuhog si Cockira sa lupa gamit ang kanyang espada, kinuha si Hanoka, at umalis sila. Nakagawa ng paraan si Cockira na makaligtas gamit ang substitution jutsu at tumakas. Dinala ni Ayaka si Hanoka sa speaker room ng school at pinagawa siya ng announcement upang ipatawag ang lahat ng estudyante sa gymnasium. Pagdating ng lahat, umakyat si Ayaka sa stage at, sa unang pagkakataon, nagpakita ng interes sa politika ng school. Nagbigay siya ng maliwanag na talumpati tungkol sa pagmamalasakit niya sa hinaharap ng paaralan at inihayag na tinatanggal niya sa posisyon ang Student Council President, at itinalaga si Hanoka bilang kanyang handpicked na kandidato para sa bagong presidente. Kinuha niya ang posisyon ng Vice President at ginawa niyang Vice President ang dating Vice President. Sa kanyang unang talumpati, sinabi ni Hanoka sa Student Council Committee na alam niyang hindi siya gusto ng lahat sa ngayon, pero gagawin niya ang lahat para patunayan ang sarili niya at maging karapat-dapat sa kanilang pagtanggap. Samantala, hindi kinaya ni Kumi ang pagdomina ni Ayaka sa kanyang kuya at nagpas siyang kunin siya pabalik gamit ang puwersa. Naghanda siya ng isang elaboradong trap at sinundan sila pagkatapos ng school. Nang maglakad si Hanoka sa isang toy shop at lumabas ng mag-isa para huminga ng sariwa, agad siyang kanidnap ni Kumi gamit ang kanyang bear at hinagis ng isang kotse kay Ayaka, na inilagay niya sa tulog gamit ang mga injection. Nilagyan pa niya ng airplane mode ang kanyang bear, na ginawa niya sa pamamagitan ng pagkakalas ng kalahati ng kanilang bahay, at sinabi niyang tatakbo sila sa kagubatan at mamumuhay doon, silang dalawa lamang. Nang bigla nilang makita ang isang napakalaking anino na dumidilim sa kanila, tumingala sila at nakita si Ayaka na sakay ng isang dragon. Ipinakita ni Ayaka na siya ang tunay na main character ng anime at nagsimulang magpaputok ng fire spells mula sa ere. Sinubukang iwasan ni Kumi ang mga atake ni Ayaka, na humantong sa pagkasira ng kalahati ng lungsod. Sa huli, bumagsak sila sa isang gusali, at lahat sila ay nalaglag. Tumalon si Ayaka pababa at sinagip silang lahat, inihagis sila upang hindi magtamaw ng pinsala sa pagbagsak. Pagkatapos, dinala ni Ayaka silang lahat pauwi at inilagay sa pagtulog. Kinagabihan, nagising si Hanoka at humingi ng paumanhin kay Ayaka para sa ginawa ng kapatid niyang si Kumi, pero sinabi ni Ayaka na hindi siya naapektuhan dahil wala namang malala, hinagis lang siya ng kotse at pinatulog. Sa katunayan, humanga pa siya kay Kumi dahil sa pagiging protektibong kapatid. Tinanong ni Ayaka kung dapat ba siyang magpanggap bilang nakababatang kapatid ni Hanoka, pero sinabi ni Hanoka na kung tutuusin, siya dapat ang mas nakatatandang kapatid. Nagsimula silang maglaro ng role-playing, pero kalaunan, na-bored si Ayaka at nakatulog. Pinagmasdan ni Hanoka ang mga bag at napansin niyang nasira ang mga laruan na binili niya para kay Ayaka at Kumi noong nag-away sila. Nalungkot siya dahil dito, samantala, nakatanggap si Kumi ng tawag mula kay Kazan,
sinasabing pupunta siya kina Hanoka at Ayaka upang makipag-usap kinabukasan. Kinabukasan, dumating si Kazan at lumabas kasama sina Komachi at Kumi para mag-shopping. Gumising ng maaga si Ayaka para maghanda ng almusal para kay Hanoka. Nang makita ni Hanoka si Ayaka sa kusina, naisip niyang napakaganda talaga nito at masayang umupo upang sabayan ito sa almusal. Samantala, pinaplano ni Tampopo at ang kanyang gang, kasama si Medusa, na hulihin si Hanoka habang wala si Ayaka. Kinausap nila si Medusa kung bakit sila sumusunod sa prinsesa, at sinabi nito na natalo sila ng patas at sa ilalim ng mga patakaran, tama lang na sundin nila ang nanalo. Pero kung gusto nilang subukan ulit hulihin si Hanoka, malaya silang gawin ito kapag wala si Ayaka. Pagkarinig nito, umakyat ang grupo at naghintay sa labas ng kwarto ni Hanoka, umaasang aalis si Ayaka para hulihin si Hanoka. Pero sa kanilang pagkabigla, hindi natulog si Ayaka ng buong gabi at nanatili sa tabi ni Hanoka. Kinaumagahan, nagluto si Ayaka ng almusal at nanatiling gising. Mukhang hindi niya kailangan ng maraming tulog gaya ng normal na tao, isang fact pa tungkol kay Ayaka. Habang nasa sala, nag-usap sina Hanoka at Ayaka tungkol kina Kazane at Komachi, at pagkatapos ay lumabas upang maglaba dahil biglang umulan. Dumating na rin sina Kazan at ang iba pa, at lumabas si Ayaka upang batiin sila. Si Hanoka naman ay pumasok sa banyo upang magpatuyo, pero sa kanyang pagkakamali, inabutan niya si Mai at ang iba pang mga babae, na agad siyang inakusahan ng pagiging pervert. Nang lumabas sila sa main hall, nakita sila ng lahat, kasama sina Kazan at Komachi. Ipinaalala ni Kazan na kailangan nilang hulihin sina Hanoka at Ayaka para malaman kung saan nila itinatago si Medusa. Pareho silang naghanda ng broom, pero imbes na sumugod, biglang bumalik si Ayaka at sinagot ang atake ng kanyang ina. Sinabi ni Kazan kay Hanoka na pigilan si Ayaka sa pagiging makasarili, pero nagtiwala si Hanoka kay Ayaka at sinabi na hindi nila dapat hayaan ang kanilang sarili na mahuli. Sang-ayon si Ayaka at tinawag si Medusa, sinabing oras na upang ituloy ang kanilang napagkasunduan. Malugod na tinanggap ni Medusa ang alok at lumabas sa open, kinagat si Ayaka, at nag-fuse sila. Nawalan ng malay si Hanoka at nagkaroon ng vision na nagpapaliwanag kung ano talaga ang nangyari noong inatake sila ni Medusa sa bahay ni Ayaka. Nag-form sila ng kontrata upang bigyan ng lakas si Ayaka upang labanan ang kanyang ina, at si Medusa naman ay magkakaroon ng bagong successor para ipasa ang kanyang mga kapangyarihan, ang form ng prinsesa mismo. Sa kasunduan na ito, ipinangako ni Ayaka na itatago si Medusa at ang kanyang mga estudyante mula sa kanyang ina hanggang sa tamang oras. Hindi alam ni Kazan ang dahilan ng pagsanib ni Medusa at Ayaka, kaya't nagbitaw siya ng kung ano-anong komento. Tinawanan lang siya ni Medusa, at nagsimula ang kanilang laban. Sinimulan ni Kazan ang atake gamit ang kanyang broom, pero hinaranggan ito ni Ayaka. Sinubukan ni Ayaka gamitin ang kanyang mga mata upang gawing bato si Kazan, pero hinawakan siya nito sa kwelyo at itinulak siya pabagsak. Sa kabila nito, nagawa pa rin ni Ayaka na gawing bato si Kazan. Ngunit habang papaalis si Ayaka, humingi ng paumanhin, bigla siyang tinadyakan ni Kazan mula sa likuran, basag ang stone seal gamit ang sheer willpower, at muling hinawakan si Ayaka sa kwelyo. Sinabi ni Kazan na hindi ganoon kadali siyang pababagsakin, at tinanong si Ayaka kung hindi ba siya nagtataka kung bakit mabilis siyang napagod kahit isang hit lang sa likod ang natanggap niya. Ipinaliwanag ni Kazan na dahil sa pagsanib ni Medusa kay Ayaka, nawala ang invincibility niya mula kay Evermillion, dahil ayaw nito ng impurities. Dahil dito, naging mas mahina si Ayaka, handa nang bugbugin ni Kazan si Ayaka, pero ginamit ni Hanoka ang kanyang kapangyarihan upang magpalit sila ng pwesto, at siya ang tumanggap ng suntok. Ilang sandali pa, nagising si Hanoka sa isang selda kasama si Ayaka. Sinubukan ni Ayaka sunugin ang mga bakal na rehas, pero walang epekto ito. Ipinapaliwanag ni Ayaka na sila ay nasa isa sa mga punishment chambers ng kanyang ina, at ang fusion niya kay Medusa ay naando na. Nalaman nilang ito na ang pinakamasamang senaryo, dahil tiyak na ini-interrogate na si Medusa at mabubunyag na ang kanilang sikreto. Ibinunyag ni Ayaka na sinabi sa kanya ng kanyang ina na, kahit anong mangyari, hindi dapat masira ang mga selyo ni Hanoka. Hanggat buo ang mga ito, garantisado ang kanilang proteksyon sa school. Pero ngayon, wala na iyon at si Hanoka ay naging banta. Sinabi ni Ayaka na ang tanging paraan para makalabas sila sa sitwasyong ito ay talunin ang kanyang ina. Paliwanag niya, sportsman-like ang kanyang ina, at kung matalo nila siya, sasama ito sa kanilang panig.
Habang iniisip ni Hanoka kung paano nila matatalo si Kazan gayong nabugbog na sila dati, sinabi ni Ayaka na may paraan, at kasangkot dito ang kanyang sariling kapangyarihan. Samantala, sa school, naglalaro si Kazan ng shogi kasama si Krenwar at tinanong ito tungkol kay Medusa. Sinabi ni Kazan na na-excite siyang pahirapan ng ahas, pero dumating ang mga witches mula sa Rothenburg workshop na may dalang official orders mula sa headquarters na kuhanin si Medusa, kaya napilitan siyang ibigay ito. Galit siyang nag-inom ng tsaa, iniisip ang lahat ng kasiyahang nawala sa kanya. Biglang sumabog ang school building, at nakita niya sina Ayaka at Hanoka na nakatayo sa ibabaw ng mga guho. Lumipad siya palabas at sinabihan si Ayaka kung ilang beses na ba niyang sinabi na tigilan ang pagsira ng mga gusali. Pero itinuro lang ni Ayaka ang kanyang espada at sinabing tatalunin niya siya. Nagtanong si Kazan kung bakit kailangan siyang labanan ni Ayaka, at sinabihan silang bumaba mula roon at isuot ang kanilang school uniform. Pinaalalahanan sila na bumalik sa bahay at tutulungan siyang linisin ang gulo kinabukasan. Kinabukasan, habang naglalakad pa uwi, napagtanto ni Ayaka at Hanoka na hindi nalaman ni Kazan ang tungkol sa mga selyo, at napag-isipan nilang lahat ng bagay ay maayos na sa wakas. Kinagabihan, natulog ng magkasama sina Hanoka at Ayaka, at huwag mag-alala, walang nangyari. Dahil malapit siya kay Ayaka, nagkaroon si Hanoka ng kakaibang panaginip na ipinakita sa kanya ang mga alaala ng nakaraan ni Ayaka. Ipinakita ang panahon kung kailan kinausap ni Kazan ang dalawang anak ng mga witches upang maging kaibigan ni Ayaka at bantayan siya. Ang dalawang estudyanteng ito ay magiging unang miyembro ng Ayaka Simping Squad at magiging third seat at vice president ng Student Council, sina Ken at Toko. Mabilis silang naging kaibigan ni Ayaka at napagtanto kung gaano siya hindi marunong makipag-usap sa ibang tao, pero kahanga-hanga siya sa charm, academics, at athletics. Dahil dito, nahulog ang loob nila sa kanyang personalidad, at nabuo ang isang buong grupo ng mga fans na maghahatid sa kanya sa pagiging prinsesa. Isang araw, nakita ni Ayaka si Hanoka na naglalakad kasama ang kanyang kapatid na si Kumi, at may naramdaman siyang kakaiba. Pumunta siya sa kanyang ina at sinabi niyang natagpuan na niya ang taong itataya niya ang kanyang buhay upang protektahan. Dito nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang protector ni Hanoka. Kinabukasan, nagising si Kumi at pumunta sa kusina, iniisip kung ano ang nangyari kahapon. Binuksan niya ang pinto at nakita ang Team Tampopo Rocket na kumakain sa kanilang dining table. Pinalaya sila ni Kazan dahil si Medusa lang naman ang interes niya. Dahil wala na silang mapuntahan, nagdesisyon silang manatili na lang sa bahay nila Hanoka. Pagkatapos magayos, pumunta si Kumi sa kwarto ni Hanoka para gisingin siya, pero muli niyang naabutan si Ayaka na nakaupo sa ibabaw ni Hanoka, suot ang isang nurse outfit, at nagsasabing tinitingnan lang niya ang kondisyon ng kanyang mga selyo. Pagkatapos ng agahan, naglakad sila patungo sa school, at tila bumalik na ang lahat sa normal. Napuno na naman ang locker ni Hanoka ng hate mail at mga request na mag-quit siya sa student council. Sa kanyang usual na araw, kahit anong pagsisikap niya sa klase, palagi siyang mali sa mga sagot. Nang oras na ng tanghalian, naglakad sina Hanoka at Ayaka papunta sa cafeteria pero bigla nilang narinig ang ingay ng basag na salamin. Dali-dali silang bumaba para makita ang ilang mga estudyante na gumagawa ng gulo at sinisira ang lahat ng bagay. Di nagtagal, naging parang lawless zone ang buong school, may mga estudyanteng nakasakay sa motorbikes, nagbebenta ng sigarilyo, at kung ano-ano pa. Nagtanong si Hanoka ng, anong nangyayari, at sumagot si Ayaka, mukhang isang rebellion ito. Tumabi si Tampopo at sinabing, bilang student council president, kasalanan mo to, Hanoka. Bigla nilang nakita si Toko na tinulak sa lupa ng isang estudyanteng nagngangalang Raymond, at binigyan siya ng sulat. Sinabi nitong magpunta si Hanoka sa gym mag-isa ng 2:30 PM, at halatang hindi friendly chat ang balak. Ipinahayag ni Toko na noong nakaraang gabi, nakita niyang naglalakad ang dating student council president kasama si Renan patungo sa isang bar. Sinabi niya na kinuha ni Hanoka ang posisyon sa pamumuno sa pamamagitan ng puwersa at ngayon ay namumuno bilang tirano. Sinabihan ni Ayaka si Toko na magkita sila pagkatapos ng klase. Habang nasa gym class, inihayag ni Ayaka na si Renan ay isa sa 5 witches na inatas ang protektahan at magpatrol sa school. Tinawag siyang Bear Killer dahil 2 buwan na ang nakalipas, isang tigre na nagngangalang Lucky Bear ang nakatakas sa zoo, at sinakal ito ni Renan gamit ang kanyang mga kamay.
Nasuspinde siya dahil sa gulong dulot nito. Sa oras ng tanghalian, nagkomento si Hanoka na inaasahan niyang magagalit ang headmistress dahil sa pinsalang dulot ng mga estudyante. Pero sinabi ni Tampopo na nakasalubong niya si Crenoir sa hallway at mukhang wala ang headmistress sa bayan para sa isang business trip, at iniwan si Crenoir bilang in charge, at alam naman nating lahat na wala siyang pakialam sa mangyayari sa school. Nang mag 2:30 PM, nagpunta si Hanoka sa gym ng mag-isa, alinsunod sa payo ni Ayaka kung paano lumaban si Rennen. Pagpasok niya, nakita niyang ang court ay naging parang isang ring, puno ng mga estudyanteng naghihiyawan. Sinubukan ni Hanoka makipag-usap, pero sinuntok siya ni Rennen sa mukha, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Tumayo muli si Hanoka, pero sinabi ni Rennen na paparusahan niya ito sa harap ng buong school. Sinimulan niyang gawin si Hanoka na parang punching bag, pinagsusuntok siya kaliwat kanan, hanggang bumagsak ulit. Hinawakan ni Rennen si Hanoka sa kanyang tie at handa na siyang tapusin gamit ang signature punch. Pero matagal nang hinihintay ni Hanoka ang sandaling ito, sinunod niya ang payo ni Ayaka at ginamit ang kanyang kapangyarihan para makakuha ng stat boost. Tinulak niya si Rennen pabagsak at napunta siya sa ibabaw nito. Handang-handa na siyang saktan si Rennen para matapos ang gulo, pero nagpa siyang huwag, dahil 2014 na at mahalaga pa rin ang chivalry. Biglang nagpatay ang mga ilaw, at tumalon pababa sina Ayaka, Tampopo, at ang kanilang gang. Sinubukan ni Rennen labanan ang tatlong witches, pero isang suntok lang mula kay Ayaka at bagsak si Rennen. Kinuha nila si Hanoka at ipinapost siya sa isang victory stance, suot ang kanilang concealing robes, bago binuksan muli ang mga ilaw, pinapakita sa buong school na si Hanoka ang tumalo kay Rennen. Pagkatapos ng lahat ng ito, ibinunyag na plinano na ito lahat ni Ayaka kasama ang dating student council president upang ibalik siya sa posisyon kapalit ng pagtulong na gawing popular si Hanoka. Lumampas lang sila sa plano dahil masyadong nagalit si Rennen, pero sa kabila ng lahat, maganda ang resulta. Si Hanoka ay kilala na ngayon bilang bayani na tumalo sa Bear Killer. Tumaas ang kanyang Google search trend, at pati mga YouTubers tulad nina Asmongold, Giggok, at The Anime Man ay nag-react sa kanyang tagumpay. Ilang araw matapos ito, dinala ni Ayaka si Hanoka sa tuktok ng isang matayog na gusali at sinabi niyang oras na para turuan siya ng paggamit ng kanyang magic. Nagtanong si Hanoka kung bakit biglang nagbago ang isip ni Ayaka, dahil dati ay tumanggi siyang turuan siya dahil sa panganib. Sinabi ni Ayaka na alam niyang lihim na nagte-training si Hanoka at may itinatago siya sa kanya, hindi iyon gusto ni Ayaka. Nag-summon si Ayaka ng isang fire familiar at inutusan si Hanoka na gamitin ang kanyang magic upang labanan ito. Nang inatake siya ng fire breath, bumagsak si Hanoka sa kanyang puwet. Sinabihan siya ni Ayaka na mag-summon ng kanyang sariling familiar, pero tiningnan lang siya ni Hanoka na parang nagtatanong kung paano. Inatake ulit siya ng familiar at nasugatan ang kanyang siko. Agad namang tumigil si Ayaka at tinanong kung okay lang siya. Tumayo si Hanoka at sinabing kailangan niya ng mas mahigpit na training mula kay Ayaka. Tiningnan lang siya ni Ayaka, sabay binuhat siya at itinapon mula sa gusali. Sinabi ni Ayaka na mag-summon siya ng isang familiar na kayang lumipad, o magpahinga na siya sa impyerno. Sa gitna ng paghulog, inatake siya ng fire familiar at sinundan siya ni Ayaka sakay ng kanyang broom. Habang nahuhulog, inalala ni Hanoka ang pinaka-importanteng bagay sa kanya na maaari niyang i-summon. Bago siya bumagsak, naalala niya ang panaginip tungkol kay Ayaka at ang kanyang nurse costume, at sa wakas ay nag-summon ng isang higanteng avatar sa anyo ni Ayaka suot ang kanyang nurse outfit, proving his status as a true man of culture. Tinamaan ng avatar ang gusaling nasa harap nila, at nabunyag si Kokiri Sensei na nagteteya kasama si Crenoir. Sinabi ni Crenoir na malakas ang magic na ginamit ni Hanoka at hindi niya magagawa iyon nang hindi nasa Syra ang ikalawang selyo. Tinanong ni Crenoir kung nasaan si Kazan, dahil wala siya at iniwan si Crenoir in charge, at masyadong boring kapag wala siya. Pagkatapos gamitin ni Hanoka ang sobrang daming magic, nakatulog siya at inuwi siya ni Ayaka. Samantala, si Kazan ay nagsasagawa ng pagsisiyasat sa isang sinaunang exploding rune sa isang underground tunnel, nang bigla siyang lapitan ni Rennen. Sinabi ni Rennen na nalaman niya ang kinaroroonan ni Kazan mula kay Toko. Tinanong ni Kazan kung ano ang ginagawa ni Rennen doon, at sinabi ni Rennen na isang witch na nagpakilalang, Messenger of the Tower, ang lumapit sa kanila at iniutos na ihatid ang mensahe sa kanya, na hawak nila ang lahat ng tao sa lungsod bilang hostage. Paglipas ng isang linggo, pumunta sina Ayaka at Hanoka sa school para sa kanilang exams habang wala pa rin si Kazan. Doon nila nakilala ang
Messenger of the Tower, isang witch na nagngangalang Weekend. Sinabi ni Kazan na alam niya ang tungkol sa bomba at alam din niyang naroon si Weekend upang makipagnegosasyon para makuha si Hanoka. Tumango si Weekend at sinabi niyang tama si Kazan na gusto niyang makuha si Hanoka at ang kanyang kapangyarihan, pero hindi siya naroon upang makipagnegosasyon. Ipinaliwanag ni Weekend na sa normal na laban ng mga witches, diretsong labanan ang mangyayari. Pero kapag umatake sila sa isang normal na sibilyan, hindi nila ito kayang patayin dahil sa protective barrier na itinayo ni Kazan sa buong lungsod. Bawat sugat na matatamaw ng mga tao ay ginagamit ang mana ni Kazan upang sila'y maprotektahan. Ipinagpatuloy ni Weekend na bagamat imposible ito para sa normal na tao, kaya itong gawin ni Kazan dahil sa laki ng kanyang mana pool at mataas na rate ng pag-replenish. Ngunit, nagtatanong si Weekend kung ano ang mangyayari kapag sabay-sabay na sumabog ang buong lungsod. Tiyak na ubos ang mana ni Kazan kapag naprotektahan niya ang lahat ng sabay-sabay. Dahil dito, sabay-sabay pinasabog ni Weekend ang mga sinaunang rune bombs na itinanim niya sa buong lungsod. Tulad ng kanyang sinabi, naging ruinous ang buong lungsod, ngunit walang nasaktan, maliban kay Kazan na nawalan ng lahat ng mana at bumagsak. Ibinunyag ni Weekend na siya ang nasa likod ng pagpapalabas kay Medusa at Krenwar, at ang plano niya ay alisin si Kazan sa eksena. Ipinakulong si Kazan, at sinabi ni Weekend na aabutin ng 1 linggo bago bumalik ang mana ni Kazan, sapat na oras para si Weekend ay maglaro kasama ang kanyang mga estudyante. Samantala, sa school, napansin ni Ayaka ang mga pagsabog. Dali-dali niyang hinayla si Hanoka at dinala siya sa underground workshop ng mga witches. Doon nila nakita si Kasumi na yamakap kay Hanoka, sinalubong sila ni Natoko, Renan, at iba pang witches, kasama ang leader nilang si Natsumi at ang isang katro na nagngangalang Atori. Tinanong ni Hanoka kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag nila ang sitwasyon. Bigla na lang, kinuha ni Natsumi ang isang American gun na may sleeping bullets, binaril si Hanoka, at pinatulog din si Ayaka. Sinubukang depensahan ni Kasumi sina Hanoka at Ayaka, pero mabilis na tinamba ni Renan si Kasumi ng isang suntok. Sinabi niya kay Hanoka na kailangan nilang i-seal siya hanggang malaman nila kung nasaan si Kazan at kung ano ang gusto ng kaaway. Tinanggap ni Hanoka ang sitwasyon at sumama sa kanila sa isang underground confinement cell kasama si Ayaka. Habang naroon, napansin ni Hanoka ang mataas na kisame na bukas upang makapasok ang sariwang hangin. Sinubukan niyang lumipad gamit ang kanyang broom, pero hindi niya magamit ang kanyang magic. Nagising din si Ayaka at ipinaliwanag na natalo ang kanyang ina. Bigla, isang laruan ang bumagsak mula sa kisame at nag-project ng hologram ni Weekend, na sinabing natagpuan na niya si Hanoka at pupunta na siya para kunin ang kanyang bagong pet. Galit na winasak ni Ayaka ang laruan at sumabog ang pader sa likod nila. Sinabi niya na tatakas sila at tatalunin si Weekend, ngunit hindi sila makakagamit ng magic dahil sa pagkasira ng lungsod. Umalis sila gamit ang 1-2 oras na hagdan papunta sa bundok sa labas ng bayan. Paglabas nila, sinalubong sila ng nakakatakot na tanawin, ang buong bayan ay nasira at nasusunog. Pagkakita ni Hanoka sa kalunos-lunos na tanawin, nawalan siya ng pag-asa at sinisi ang sarili sa nangyari. Sinabi niya na ang kanyang ina at lahat ng tao ay nasa bahay, at ngayon ay patay na silang lahat dahil sa kagustuhan ng kalaban na makuha siya. Pero kalmado lang si Ayaka at sinabing, walang namatay. Ipinaliwanag niya na ito ay isang lumang kaugalian, na kapag isang workshop ang naitatag, ang head ng workshop ay gumagawa ng kontrata sa puso ng lungsod. Ang kontrata na ito ang nagbubuo ng malakas na barrier na pinoprotektahan ang mga tao, gamit ang magic ng workshop witches. Dahil nasira ang lungsod at nawawala ang contractor, walang workshop witch ang makakagamit ng magic hanggang may bagong kontrata na magagawa. Sinabi ni Ayaka na ang unang layunin nila ay pumunta sa sentro ng lungsod at gawin si Hanoka ang bagong contractor upang ang mga workshop witches ay makalaban muli. Samantala, sina Natsumi at ang iba pang witches ay ini-assess ang sitwasyon. Lahat ng mga sibilyan ay nailikas na at nailagay sa ligtas na lugar. Ang headmistress ay nasa kamay ng kaaway at wala ni isang workshop witch ang makakagamit ng magic dahil sa pagkasira ng lungsod. Aabutin pa ng ilang araw bago dumating ang anumang tulong mula sa headquarters. Bukod dito, maraming workshop witches ang nawawala matapos ang mga pagsabog. Biglang pumasok ang isa sa mga nawawalang witches, at natuklasan nilang siya ay may mga time bombs na nakakabit sa kanyang katawan.
Sinabi niya na hawak ni Weekend ang ilan sa kanila bilang hostage at ginagamit sila para makipagnegosasyon, ibigay nila si Hanoka sa loob ng kalahating oras, o sila ay sasabog. Samantala, nakipagtulungan si Kumi sa grupo ni Tampopo upang bantayan si Weekend, na nakatayo sa school grounds kasama ang mga workshop witches na may mga time bombs na nakakabit sa kanila. Tinanong ni Tampopo si Kumi kung ano ang plano nila, at sinabi ni Kumi na sa ngayon, sila lang ang mga witches na makakagamit ng magic. Siguradong pagsusumikapan nilang magamit ito ng maayos para suklian ang pagpapalagay ni Kumi sa kanila sa kanyang bahay. Samantala, sa tunnel papunta sa heart of the city, nagpatuloy sina Ayaka at Hanoka sa kanilang paglalakad. Bigla silang hinaranggan ng isa sa mga kasamahan ni Weekend na si GLL. Ginamit ni GLL ang kanyang magic upang mag-summon ng isang stone golem at ginamit ito upang ihampas sila ni Ayaka at Hanoka sa lupa gamit ang malalaking batong braso. Hinawakan ni Jill si Ayaka at handa nang ibigay ang finishing blow, pero mabilis na tumalon si Ayaka at tinadyakan siya sa mukha. Akala ni Jill na hindi makakabutas ang isang simpleng sipa sa kanyang rock armor, pero nagkamali siya, sobrang up ni Ayaka kahit wala siyang magic, dahil tinuruan din siya ng martial arts ng kanyang ina. Dinurog ni Ayaka si Jill at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Samantala, sa underground workshop, sinubukang i-defuse ni Natsumi ang mga bomba ng mano-mano. Pero natitira na lang ay 18 minuto, kaya't napagdesisyonan nilang harapin si Weekend ng direkta. Kasabay nito, nagising si Crenoir sa kanyang kwarto at nakita ang buong bayan na nasusunog. Tinanong niya ang kanyang kasama tungkol dito, at ipinaliwanag na ito ay kagagawa ng witch na si Weekend, na nagbigay sa kanila ng impormasyon tungkol kay Hanoka. Nalaman ni Crenoir na natalo si Kazan, at sinabi niyang walang sino man ang papayag na basta-basta lamang palayain ang isang witch na kasing lakas ni Kazan. Sa labas, hinarap ni Natsumi si Weekend at sinabihan siyang sumuko na. Pero sinabi ni Weekend na wala ng 12 minuto, at mamamatay na silang lahat, kaya kung gusto nilang mabuhay ng kaunti pang panahon, dapat nilang ibigay si Hanoka. Inamin ni Weekend na mahina siya, pero kahit talunin nila siya, hindi nila mapipigilan ang mga bomba. Naisip ni Kumi na baka tagapagnegosasyon lang si Weekend, at ang tunay na may kontrol sa mga bomba ay ibang tao. Dahil dito, tumakbo si Kumi sa loob ng gusali upang hanapin ang kasama ni Weekend na posibleng may kontrol sa mga bomba. Samantala, umabot na sina Hanoka at Ayaka sa heart of the city. Sinunod ni Hanoka ang mga instruksyon ni Ayaka upang mag-form ng kontrata sa lungsod. Sa mga natitirang minuto bago sumabog ang mga bomba, nagsimulang tumakbo sina Renan at ang iba pa papunta kay Weekend. Bigla nilang naramdaman na bumalik ang kanilang magic nang matagumpay na mabuo ni Hanoka ang kontrata. Agad nilang din-activate ang lahat ng bomba at pinabagsak si Weekend. Pagkatapos, kinulong nila si Weekend sa isang magic ceiling cell, pero ginamit ni Weekend ang mga physical hand grenades habang nasa loob ng selda at tumakas mula sa kulungan matapos pagsabugin ang paligid. Protektado siya ng iron armor na suot sa ilalim ng kanyang damit. Nakipagkita siya sa kanyang kasamahan at muling pinasabog ang natitirang mga bomba, dahilan upang maraming workshop witches ang matamba. Tinawag ni Weekend si Hanoka upang iligtas ang mga ito, kung kaya niya. Dahil sa kanyang kontrata, naririnig ni Hanoka ang boses ni Weekend at nakita niyang nasasaktan ang lahat. Desidido siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang labanan si Weekend, pero bigla siyang inuntog ni Ayaka sa ulo at sinabing siya na ang bahala. Samantala, nahanap ni Nakumi at ang iba pa ang kasamahan ni Weekend at sinimulan ang laban. Si Crenoir naman ay hinuli si Jill at pinilit itong ailahad ang plano ni Weekend at ang kanyang kinaroroonan. Matapos patulugin si Hanoka, dinala ni Ayaka siya sa school's nurse's office upang makapagpahinga. Napanaginipan ni Hanoka ang ilang mga alaala mula sa nakaraan ni Ayaka at ng kanilang mga ina, pero bago pa siya makaalam ng mas mahalagang impormasyon, dumating si Kokairis Sensei sa kanyang panaginip at hinayla siya palabas papunta sa ibang dimensyon, gaya ng dati. Ipinaliwanag ni Kokairis na ang espesyal na realm na ito ay kung saan nakaimbak ang mga alaala ng lahat ng tao sa lungsod. Dahil siya na ang bagong contractor ng lungsod, imbes na magkaroon ng kanyang sariling mga panaginip, napunta siya sa realm na ito. Dinala siya ni Kokairis sa isang elevator at ipinaliwanag na sa panahon ng krisis, dito ini-evacuate ang lahat ng mga non-witch civilians ng lungsod, at sila ay iniimbak bilang mga bituin sa kalangitan ng realm na ito. Kapag naibalik na ang bayan sa normal, papakawalan nila ang mga sibilyan pagkatapos burahin at i-edit ang kanilang mga alaala para hindi nila maalala ang insidente.
Tinanong ni Hanoka ang tungkol sa memory erasing, at inihayag ni Cock-Ira na bilang miyembro ng Mikage family, trabaho niya ang magbura at mag-edit ng mga alaala ng lahat sa bayan upang mapanatiling lihim ang kanilang pagkatao. Samantala, si Kumi ay nakikipaglaban sa kasosyo ni Weekend na may copy-copy magic, na nagbibigay daan sa kanya na kopyahin ang magic ng kanyang kalaban. Dahil dito, naging parang isang episode ng Attack on Titan ang kanilang laban, na may Kazumi's Pink Bear Titan laban sa kanilang Black Bear Titan. Nagkaroon sila ng matinding duel, dinurog ang mga ulo ng isa't isa na parang mga halimaw, ngunit mukhang may upper hand si Kumi. Tumayo silang dalawa at muling nagpatuloy sa laban, at sa wakas ay nakasira ng isang bahagi ng school building na kinaroroonan ni Tampopo at ang iba pa. Ginamit ni Kumi ang kanyang bear para iligtas ang isa sa kanila, pero nagamit ito ng kalaban upang itulak siya pabalik. Mukhang mananalo na ang kalaban, pero biglang dumating si Medusa sa kanyang human form at ginawang bato ang kalaban. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang mga estudyante at sinabing kailangan niyang parusahan sila sa hindi pagtatapos ng ganoong kainahinang kalaban, at tumakas sila habang hinahabol ng mga Rothenburg witches. Samantala, sa nurse's office, pumasok si Atori at tinanong si Ayaka tungkol sa kalagayan ni Hanoka. Sinabi ni Ayaka na may mataas na lagnat si Hanoka dahil pinilit niya itong gamitin ang kanyang magic upang mag-form ng kontrata sa lungsod. Sinabi ni Atori na natapos na niya ang kanyang misyon, at nagbigay siya ng impormasyon tungkol sa paghahabol ni Crenoir sa mga Tower Witches sa lungsod. Sinabi pa niya na hindi trabaho ni Ayaka na mag-alala kay Hanoka. Nagpasalamat si Ayaka at hiniling kay Atori na bantayan si Hanoka habang siya ay lumalabas upang tapusin si Weekend at wakasan ang kaguluhan. Pagdating sa simbahan kung saan naghihintay si Weekend, agad na umatake si Ayaka, ngunit tinulak siya pabalik ng isang pagsabog sa ere. Ipinaliwanag ni Weekend na hindi siya katulad ni Ayaka at Kazan na may up abilities sa kanilang arsenal. Iyon ang dahilan kung bakit inabot siya ng mga taon upang ihanda ang mga bomba at ilagay ito sa buong lungsod, para matalo sila kahit saan at kahit kailan. Ipinaalam ni Weekend na ang buong lugar ay rigged ng mga bomba, at wala siyang laban dito. Nagpatuloy ang kanilang laban at sinabog ni Weekend ang kisame, na bumagsak kay Ayaka. Nasugatan si Ayaka pero nagpatuloy pa rin siya gamit ang kanyang fire magic. Muntikan na niyang matalo si Weekend sa close combat, ngunit binagsak siya pabalik sa pintuan ng isang pagsabog. Ipinakita ni Weekend ang kanyang massive mana dolls at ginamit ito upang atakihin si Ayaka. Samantala, sa school, inatake si Hanoka at Cock-Ira ng isa sa mga kasamahan ni Weekend. Ginamit ni Cock-Ira ang kanyang magic upang ibalik si Hanoka sa totoong mundo. Nagising si Hanoka at kinausap si Atori tungkol kay Ayaka, pero pinabalik siya sa kama dahil sa kanyang mataas na lagnat. Biglang nakatanggap si Atori ng tawag mula kay Cock-Ira, at sinabi nitong may itinanim si Weekend na isang malaking time bomb sa loob ng realm, at kailangan nilang talunin si Weekend para ma-defuse ito, kung hindi, mamamatay ang lahat ng inilikas sa realm na ito. Nagdesisyon si Atori na tulungan si Hanoka at dinala siya kung nasaan si Ayaka. Sakto ang pagdating nila para makita si Ayaka na nakahandusay sa lupa, talo. Kinuha ni Hanoka si Ayaka sa kanyang mga braso at sinabi sa kanya na may bombang papatay sa lahat, at kailangan nilang talunin si Weekend. Sinabi niya kay Ayaka na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ginawa ito ni Ayaka at literal na winasak ang mukha ni Weekend. Tinanong niya si Weekend kung nasaan ang switch ng bomba, pero sinabi ni Weekend na huli na ang lahat at pinasabog ang bomba, kasabay ng pagkamatay ng lahat sa harap ni Hanoka. Tumayo si Hanoka at sinubukang gamitin ang kapangyarihan ni Evermillion muli, ngunit pinigilan siya ni Ayaka. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at nawalan ng malay. Sa kanyang panaginip, nakilala niya si Evermillion na sinabi sa kanya na bumalik siya, kahit pa sinabi nitong huwag niyang ilagay ang sarili niya sa mga sitwasyong kailangan niyang umasa sa kanyang kapangyarihan. Alam daw ni Evermillion kung bakit siya naroon, gusto niyang ibalik ang mga buhay at mga gusaling nawala. Sinabi ni Evermillion na posible ito, pero nangangailangan ng malaking kapalit. Tinanong ni Hanoka kung ano ang kaya niyang ialay, at sinabi ni Evermillion na ang kanyang buhay. Ngunit ipinaalala nito na kapag kinuha niya ang buhay ni Hanoka, mamamatay din si Ayaka dahil sa kanilang kontrata. Nag-isip si Hanoka saglit, ngunit sinabi niyang wala ng ibang paraan. Pumayag siyang ialay ang kanyang buhay kapalit ng pagbabalik ng lahat. Sa paggamit ng buong lakas ni Evermillion, bumalik sa normal ang lahat, ang buong bayan at ang mga tao, parang walang nangyaring pagsabog. Niyakap ni Ayaka si Hanoka at humingi ng tawad siya dahil isinakripisyo niya ang kanyang buhay,
at maging ang kanya, upang maibalik ang lahat. Sinabi ni Ayaka na hindi niya hahayaang mamatay si Hanoka ng ganoon lang. Tumayo siya at tinawag ang pangalan ni Evermillion, nagsabing iaalay niya ang kanyang buhay sa halip. Biglang naglaho ang magical form ni Ayaka, at bumagsak siya, walang malay, habang nanatiling buhay si Hanoka. Bago pa makapagluksa si Hanoka sa pagkawala ni Ayaka, bigla siyang sinaksak mula sa likuran ni Weekend, na naibalik din dahil sa hiling ni Hanoka. Sinabi ni Weekend na winasak niya ang plano nito, pero maaari silang magkita sa kabilang buhay. Tumayo si Hanoka, inalis ang kutsilyo, at sinuntok si Weekend pabalik sa lupa. Kinuha niya ang kutsilyo, pero imbes na saksakin siya, iniba niya ito sa tabi ng ulo ni Weekend. Sinabi ni Hanoka na tapos na siya sa pagwawalang halaga ng mga buhay, at gaano man karaming beses subukan ni Weekend na sirain ang kanyang buhay, palagi siyang mananalo at papatigilin ang kanyang mga plano. Matapos ang kanyang makabayang talumpati, bumagsak si Hanoka dahil sa kanyang sugat, at nagpas siyang hayaan siyang mabuhay ni Weekend. Sinabi niya sa kanyang kasamahan na gamutin si Hanoka, at mayroon pa silang ilang araw bago bumalik si Kazan. Habang palabas sila papunta sa kanilang hideout, sinalubong sila ni Crenoir at ang kanyang Crocoboy, at kinuha nila si Weekend para maglakad-lakad kasama sila. Habang masaya na ang lahat at bumalik na sa normal, si Hanoka ay umiiyak sa tabi ng katawan ni Ayaka. Pumasok si Atori at nakatanggap ng tawag mula kay Cock-Ira, na nagsabing tapos na ang lahat at matagumpay nilang natapos ang kanilang misyon. Pero masyadong malungkot si Hanoka para magpakita ng pakialam. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari kay Atori. Pagkatapos marinig ang kwento ni Hanoka, sinabi ni Cock-Ira na parang may kakaiba sa nangyari, dahil sa normal na pagkakataon, tanging ang contractors ang maaaring magpatupad ng demands ng kontrata, hindi dapat kayang isakripisyo ni Ayaka ang kanyang buhay kapalit ng buhay ni Hanoka. Biglang napansin ni Hanoka na parang may kakaiba rin sa katawan ni Ayaka, dahil kahit hindi na siya humihinga, mainit pa rin ang kanyang katawan. Sinabi ni Cock-Ira na gusto niyang subukan ang isang bagay, at baka may paraan pa para maibalik si Ayaka. Inutusan niya si Atori na gumawa ng espesyal na magic circle at ilagay si Ayaka sa loob nito. Paliwanag niya na maaaring nasa ganitong kalagayan si Ayaka dahil pilit niyang tinapos ang kontrata nila ni Hanoka, at para ibalik siya, kailangan niyang muling gumawa ng kontrata. Sinabi ni Cock-Ira kay Hanoka na hiwain ng kaunti ang kanyang kamay at patikan ng dugo ang dibdib ni Ayaka, at pagkatapos ay halikan siya. Nagawa ni Hanoka ang hinihiling, pero ang mahirap na parte ay hindi ang paghiwa sa kamay, kundi ang paghalik. Sinubukan niyang halikan ang mga labi ni Ayaka, pero kinabahan siya at sa noo ito napunta. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Ayaka sa buhay at muling huminga. Pagkatapos, bumalik si Hanoka sa kanyang dream world upang makipag-usap kay Evermillion kasama si Cock-Ira. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi ni Evermillion ang tungkol sa kontratang ginawa niya kay Ayaka noong sila ay mga bata pa. Ayon sa kontrata, kung sakaling mamatay si Hanoka o humingi siya ng tulong, wawakasan niya ang kontrata at ipapahiram ang kapangyarihan ni Hanoka para manatiling buhay. Lumalabas na si Hanoka mismo ang nag-restore ng lahat, at noong binali ni Ayaka ang kontrata nila, hindi na niya kailangan ibigay ang kanyang kapangyarihan. Kaya hindi natuloy ang kanilang deal. Samantala, hinarap ni Crenoir si Weekend sa isang one-on-one duel at agad na dinurog siya na parang isang background character sa isang tournament arc. Nadismaya si Crenoir at sinabing dumaan siya sa maraming hirap para makahanap ng malakas na kalaban, pero napakabobo pala ni Weekend. Sinabi niya na baka makabawi si Weekend sa pamamagitan ng pagpapahirap, pero biglang dumating si Kazan at sinabi niyang gusto niyang kunin ang kustodiya ng kontrabida para sa insidenteng ito, at hindi niya pwedeng ibigay si Weekend kay Crenoir. Tinanong ni Weekend kung paano naroon si Kazan, dahil dapat ay aabutin pa ng 5 araw bago makabawi ang kanyang mana. Sinagot siya ni Crenoir at sinabing mali ang kanyang kalkulasyon, at inabot lang ng 20 oras para bumalik ang lahat ng magic ni Kazan. Tinanong siya ni Weekend kung bakit hindi siya lumabas ng mas maaga, at sinabi ni Kazan na gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang mga bata na mag-enjoy, kaya hindi siya nakialam agad. Ngayon, narito na siya para linisin ang gulong ginawa nila. Humarap si Kazan kay Crenoir, at si Weekend ay nanood habang sila ay nagtatalo tungkol sa karapatang pahirapan siya. Naglaban sila, at kung hindi pa malinaw noon, silang dalawa ang pinakamalakas na mga karakter sa palabas. Tumagal ng ilang minuto ang kanilang intense na laban, pero gaya ng inaasahan, si Kazan ang lumabas na panalo. Kinabukasan, nagising si Hanoka sa kanyang kwarto, at binati siya ni Ayaka ng "Good morning."
sinasabing kailangan na niyang maghanda para sa school. Habang naglalakad papunta sa school, tinanong ni Hanoka si Ayaka kung okay lang ba siya. Sinabi ni Ayaka na tatagal pa bago bumalik ang kanyang magic powers, pero okay lang siya kahit wala ito. Biglang inambush sila ng Team Tampopo Rocket at sinubukan ulit ang kanilang karaniwang plano na hulihin si Hanoka, pero ipinakita ni Ayaka na siya pa rin ang main character ng mundong ito, kahit wala siyang magic, sa pamamagitan ng paghawak kina Tampopo at may sa kanilang mga ulo at halos durugin sila gamit ang kanyang lakas. Nagsorry ang dalawa sa kanya para sa kanilang masamang asal, at bumalik sa normal ang lahat, at sa ganitong paraan natapos ang Season 1 ng Witchcraft Works.